Sir, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Hindi dapat i-impeach yan. Matinong Vice President yan. Opo, gaano po katino, sir? Matinong matino. Mga fabricated lang na mga ebidensya yung inano nila. Para mapatunayan niya na wala siyang sala sa issue sa tapermukan ng taong bayan, pabor ka ba na humarap siya sa impeachment trial para linisin ang pangalan niya? Hindi dapat harapin. Sino ba yung mga tao na yung mga fabricated nga yung tinutulak nila? Ito, sir, Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uisi, Chippy McDonald. Mga tao ba ito? Isa lang ang director niyan, si Trililing. Siya ang gumawa nito. Sila. But according to the OBP, Attorney Powa said, ito daw po yung mga nag-disburse ng pera nila. So wala po si Sunny Trillanes doon. Anong wala si Sanit? Wala po si Sunny Trillanes sa issue na to. So nangyayari dito, sir, si OBP mismo ang nagsulat according to sa kanyang secretary na ito si Mary Grace Piatos, Fernando Tempur, Carlos Miguel Uwishi. Paano po masasama si Sunny Trillanes dun? Natural. Sasabihin ba niya na ako ang director niyan? Si Attorney Powa po, yung spokesperson po ni Sara Duterte. Iyon ang kasabihan kasi, sir. Mahirap magsalita kung walang ebidensya. Meron po. Pero ang mga tao, kitang-kita na ang ebidensya, sir. Kitang-kita na noon pa. According to the PSA, Philippine Statistic Authority, hindi po tao itong mga to, sir. Kaya nga, alam mo ba kung sino yan si Mary Grace Piatos? Kilala niyo po ba? Kilala. Kilala mo, sir? Asawa ni Bangag. Last question. Sabi ng Commission on Audit, pinagbabalik siya ng 448.2 million pesos na notice of disallowance. Sabi siguro niyan, sir, nakatanggap ng malita. Nakatanggap ng maleta? Oo. Hindi po. Malabo po, sir. Commission on Audit po yung nagpapabalik sa kanya. Yun nga, komisyon ng audit, ano ba yun? Di ba tao yung andun? Okay lang po ba sa inyo, sir, na hindi na siya magbalik? Ha? Wala namang dapat ibalik eh. Okay lang sa inyo? Oo, walang dapat ibalik. Kahit manakawan tayo? Sinong nagnakaw sa atin ngayon? Sabi ko dito, hindi daw po tama yung paggamit at hindi po niya maipaliwanag kung saan napunta. Ay, paliwanag niya na una ng kuha. Hindi pa po, yan po, notice of disallowance. Yung pera ng taong bayan na si Sara Duterte ang gumamit. The question, Nagamit ng maayos yun, sir. nagamit ng... Asan po resibo? Ha? Asan na resibo? Confidential nga eh. Hindi po. Ang sinabing confidential fund, sir, pag sinabi po confidential fund, everyone, hindi nila malalaman. Gano'n na ba yun? Ikaw, sir, palit tayo sitwasyon na. Ito, common na lang. Bilang Cebuano, Pilipino, lahat ng Pilipino, hindi nila pwede malaman yung confidential fund mo. Tama? Okay. Tama? Ni Sara Duterte? Okay. Kasi gagamitin yun sa intelligence fund. Tama? Tama. So, sino dapat na makaalam nun? Si Sara lang ba? Yes or no? Dapat, sir. No. Yes or no. The answer is yes or no lang, sir. Para mabilis tayo. Yes. Yes, si Sara lang dapat. Ang sagot ko, mali, wrong. Bakit? Commission on Audit ang siyang naunang nakakaalam kung saan dadalhin ni Sara ang pera. Problema nga, sir, yung sinasabi mong Commission on Audit, sir, nakatanggap ng malita, kaya dinidiin si Sara. May ebidensya ka, sir, na nakatanggap sa maleta. Katulad din yan, pag sabihin natin ang malita, mayroon ba tayong ebidensya? Wala, nakikita natin sa telebisyon, nakikita natin. Telebisyon, naghati-hatidan ng maleta? Wala, nakita natin sa telebisyon, sa multimedia, nakikita natin. Sa social media, naghatidan ng maleta? Nakikita natin, di ba? Naghatidan sila? Hirap na hirap pa nga silang magkarga sa helicopter. Kung matino kang tao, sir, itong dati sa panahon ni Duterte, sir. Ano ba sa panahon ni Duterte meron, sir? Sa panahon ni Duterte, obos yung mga adik. Ubos yung mga adik. Kung may natira man, kukunti na lang. Takot yung mga adik. Ito pa, sir. Ano pa, sir? Ano pa na maganda? Panahon ni Duterte? Sa panahon ni Duterte, sir, wala talagang korap, sir. Walang korap? Hindi ka ba nakadaan sa Sisilex? Si Silex, dumaan ako sa During pandemic time yan, sir. Oo. Kung nagkataon ba, sir, na ibang presidente, baka ngayon walang traffic sa Pilipinas. Kasi siguro baka mahigit pa sa kalahating So nang dahil lang sa kalahati ng populasyon natin patay. Dahil walang may biling droga. Hindi, yung vaccine. Vaccine? Oo. Ano pa alam mo, sir? Ang alin? Balik tayo dito. Patayan. Yung Sir, patayan. patayan. Sabi mo, sir, panahon ni Duterte, talagang marami namamatay. Sinabi ko kaninang maraming namamatay. Opo, yung maraming takot na Sabi ko adik. lang, ubos yung adik. Ubos. Nakikita mo ba si Duterte yung bumaril, pamatay? Wala. Matino yung pamamalakad niya. Matino. So kung matino pamamalakad dyan, ba't may namatay na bata? Alin yung namatay na bata? Ito, namatay na bata. Yung mga bata, no? Oo.
Ba't namatay itong mga to kung matino pa mamalakad ni Digong? Siguro adik yan. Siguro adik yan. Nadama yan. Mga bata, Mga adik, magulang. magulang. Oo. So adik na damay. So ilang bata mamamatay ulit? Answer my question and I will answer your question. Oh. Ilang bata ulit ang mamamatay ulit? Kung sasabihin niyo sir mga adik at nadadamay ito. Paano pag apo niya na? Nakikita mo ba? Bakit darating ang apo ko dyan? Hindi naman ako adik. Hindi naman ako nagbibinta ng Paano ka nadamay din? Paano madadamay nga? Wala naman sa lansangan yung apo ko. Okay. Oh. Wala sa lansa. Kaya okay lang kung may mamatay na ibang bata. Ay kung yung tatay adik, lolo adik, ay dapat lang siguro. Kasalanan na nila yun. Oh. Gano'n lang yan. Oh. So correction lang din sir. Oh. Meron tayong Commission on Human Rights para sa pagkaganyan. Binanggit mo na naman yung Commission on Human Rights. Pero may human rights Yung tayo. mga sundalo ba, mga polis na namatay, may action bang human rights yan? May sariling korte ang ano natin sir. Ang sundalo. Tingnan mo nga ngayon, no? Mula nung maupo yung bangag na yan, ano bang nagawang proyekto niya? Marami. Ano? Isa-isahin ko? Oh, sige daw. Isa-isahin ko? Isa-isahin mo. Kahit Oh. 5 lang. Kahit 5? Oh. O pinagpatuloy niya yung project ni Digong na naputol. Saan? Alam mo ano nangyari? Oh. Number 1, nandahil kay President Bongbong Marcos, yung iniwan na pending na subway Oh. ni dating Pangulong Duterte na inutangan niya ng 7.2 trillion pesos sa gobyerno. Sa tingin mo sir, saan kaya napunta? Ito sir, sagutin ko lang ha. Napatuloy ba? Yes, pinagpatuloy. Sa Metro Manila. Yes, pinagpatuloy. Napatuloy ba? Yes, pinagpatuloy. Nakarating ako ng Maynila, sir. Yes, Wala- pinagpapatuloy. Wala, sir. Eto sir, oh. Wala. Pakita Yung natin. yung mga kalsada dito sa South, sir. Lima sir. Bibigyan kita sige, lima. ano pa? Bibigyan kita lima. Oh, ano pa? Bibigyan kita lima sir. Pinagpapatuloy niya ngayon yung pinending na proyekto ng dating Pangulo. Ano Okay? Isa na dito. Subway. Second, pabahay. Pangatlo, yung land title reform para sa mga mahihirap. Lahat ng taga Davao hindi nagbitin. Pumunta si secretary dito, pinuntahan niya to. Lahat ng- Nagbigay siya ng lupa dito Lahat kaharap ng si mga Sara Duterte at si Senator Amy Marcos. Pangapat, ano pang nagawa ni Pangulong Marcos? Oh. Sa tingin mo, tumingin ka sa kalsada ngayon. Oh. Tumingin ka sa daanan. Oh. Tumingin ka sa gobyerno natin. Kalsada. Oh, Ayan, oh. Pinondohan. Sa panahon ni Duterte yung project na yan. o ba't hindi pa rin tapos hanggang ngayon? Wala pa. Oh, Anong ibig sabihin niya? the words come his mouth. Inabot ng tapos ng term ni Presidente Duterte. Tingnan mo, pakita mo, Inabot yan. pakita mo. Inabot yan ang term niya. So ibig sabihin, Tapos na, hindi na siya magkagawa. Hindi na siya Presidente. pangapat pa lang ako, sir, ha? Tinuloy ba yan? Pangapat pa Oh. lang ako ha. So ibig sabihin, sa panahon pa ng Duterte, pending na yan. Oh, So Secretary Vince Dizon, bisitahin mo naman tong sa Tabuan. Meron pang pending na hindi nagagawa dito. Inabot yan, inabot. Sa panahon niya, kung hindi natapos term niya, matagal Ito lang pa din. sir, Matagal na dinaanan yan. panglima na nagawa ni Presidente Bongbong Marcos ay pagmamalay ko sa'yo. Oh. Alam mo ano, yung lumaban siya sa West Philippine Sea. Ayun. Yung pinaglaban niya Pilipinas kasi yung botante mo hindi niya kayang panindigan ng bansa natin. Ang tanong kasi dito, bakit hindi nagawa ng mga Duterte na protektahan ng Pilipinas sa China? West Philippine Sea, pagmamalaki mo si Sara Duterte ngayon dito sa akin, sasabihin mo, hindi naman ako pro Bongbong, hindi naman ako pro Sara. Kaya ba ni BBM ngayon protektahan? Oh, may bilateral, meron silang bilateral na pinag-uusapan ngayon. Kung bombahin tayo ngayon dito, baka mamaya magtago ka dyan sa saya ng lupa. Ako hindi ako magtatago. Kasi hindi naman bobombahin ng China ang Pilipinas. Bakit? Takot ang China ang bumomba sa Pilipinas sapagkat hindi nila sisirain yung 50 years na nagawa nila sa China para lang sa iisang isla. Na pinagmamalaki ng mga Duterte ngayon na sinasabi nila sila ang merong usapan bagkos sila pa ang may gentleman's agreement. Si Duterte hindi nagmamalaki, sir. Eh ba't may gentleman's agreement si Digong? Nakikita lang natin, sir. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao, sir. Eh ba't nga may gentleman's agreement si Digong? Maraming salamat sir. Maraming salamat, sir. Thank you sa pakikipag-debate. Opinion mo. Nire-respeto ko yan. Hindi nyo kayang baguhin ang utak ng mga Pilipino. Correct. Di natin kaya. Yan lang. Basta with the decision is sa Pilipino pa rin. Tayo ay may Basta kanya-kanya. ako pinanindigan ko. Pero Number one talaga. pero tatanda mo sir, Oh. lahat tayo ay Pilipino. Maraming salamat po. Thank you. Ingat.